Join us at Kabalan Plus, the Filipino-Asian buffet with Kapampangan specialties, as we indulge in their rich heritage-inspired dishes and rate their exceptional food and service. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. I came back around like a nigga selling crack in pounds. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Gun blast in the background, I'm a black man with the bloodhounds. Mac 10 making love sounds to a bad chick, she from uptown, no from down south, not a loudmouth, we could fuck around. Hit the music, baby, cut it down. As we make our way to the enticing area of foods, our excitement grows as the dishes are visually appealing. We are hopeful that the taste matches the impressive appearance. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. We will now evaluate Kabalan Plus across categories, from the establishment's ambience and service staff to the quality of delectable dishes. Our assessment encompasses the overall experience, ensuring a comprehensive review of the Kabalan Plus servicescape. Yung score sa establishment, 7 out of 10. Kasi yung lugar, hindi siya ganun kadali hanapin. Then, sa loob kasi siya ng mall, which is dito sa MOA. Then, yung service or staff, ang score ko is 7 out of 10 din. Kasi, halos lahat ng staff dito sobrang busy. Parang, ikaw yung mahihiyang lumapit pag may gusto kang itanong sa kanila or hingiin. Then, sa food, siguro, 6 out of 10. Kasi iniisip ko rin yung sa price niya, which is yung 598, ganon. Hindi siya worth it sa price na yon. Kasi yung mga food is matabang. Meron naman, parang pili lang sa daliri mo yung magugustuhan mong pagkain. Tapos yung sa overall servicescape, ang dami kasing tao dito, parang mahirap siyang kumilos kasi dikit-dikit as in yung mga upuan. So bago ka makapunta dun sa mga pagkain or dun sa buffet area, mahirapan ka kasi nga dikit-dikit yung upuan. Tapos yung suggestion ko dining mismo, yung mas ayusin nila yung mga upuan, yung tapos parang magkaroon ng proper talaga pag-aayos sa overall servicescape. Then yung itsura naman ng lugar, siya parang very Filipino naman since yung mga dish din is more on Filipino nga, yan. Tapos yung pala sa favorite food ko is nagustuhan ko sa lahat ng kinain ko. Siguro yung yung chicken nila. Yun na lang yung matino-tino. Tapos yung maki, yung California maki. Ang score ko sa establishment, 7 out of 10 kasi very cozy pero medyo maayos naman. Sa service and staff, 6 out of 10. Yun na nga sabi ni Giselle na sobrang busy pero minsan approachable naman sila. Sa food naman, 5 out of 10 kasi sa lahat ng food masasarap naman kaso hindi siya ganun ka-authentic katulad ng mga Filipino dish. At sa overall servicescape naman, 7 out of 10.
And for the favorite place and food, sa food naman, ang favorite ko is yung kare-kare. Kahit medyo masabaw pero masarap naman. So yung score ko sa establishment is 7 out of 10 kasi parang crowded siya, ganun, parang kulang sa space. Tapos yung sa service tsaka staff naman, approachable naman since nung pagpasok namin. Pero makikita naman na medyo busy sila, ganun. Sa food, 7 out of 10 din. May mga natikman kasi ako na maalat, tapos may matigas, ganun. Overall, service scape naman, yung score ko naman is 8 out of 10. Tapos sa favorite food naman is chicken curry kasi may pineapple siya. Tapos sa suggestion naman, yon siguro yung mas wide na space, mas malaki yon para hindi mas lalong crowded yun. Ang score ko po sa establishment is 8 over 10. Medyo fresh naman yung environment sis. Madami pong wooden decor. Then sa service and staff po, medyo accommodating naman sila and medyo mabilis gumalaw. Bali, 8 over 10 po. Sa food naman, 8 over 10 din. Almost lahat ng variety ng pagkain is medyo saucy. And yun. Favorite food is kare-kare kasi lasang-lasa mo yung nati flavor niya. Then yung bagoong naman is balance yung sweet to salty flavor. Suggestion is sana po is i-check nila bawat station kasi may yung ibang food is wala na. Parang hindi na re-refillan. So, para dun sa score, yung establishment, parang yung atmosphere parang nakukulangan ako sa design since medyo malaki naman yung place. Nakukulangan lang ako sa pagka Filipino vibes pa since medyo modern na yung take nila sa pag-design. Yung sa service naman ng staff, okay naman. Nililigpit naman nila agad yung mga plato. Sa food naman, 6 over 10 lang siguro since pili lang talaga yung masasarap and yung iba is hindi bagay sa mga panlasa ng mga taga ibang lugar. So, yung overall service scape, 7 over 10. Okay naman siya, parang kinapos lang ng konti. Tsaka mas maraming establishment na same value pero mas worth it yung makukuha mong mga pagkain at atmosphere. So, favorite ko naman sa food is yung pork morcon. Since malambot siya, tsaka malasa talaga yung laman niya. So, yung suggestion ko lang, sana mas malaki. Tapos yung lighting din, sana medyo mas dim. Kasi medyo sobrang liwanag siya para sa isang restaurant. Yun lang. Para naman sa akin, yung score ko sa establishment is 7 over 10 kasi maganda naman siya, comfortable naman siyang kainan. Yung sa staff and service naman, ang ratings ko is 7 over 10 din kasi medyo matagal sila mag-refill ng pagkain, saka ayun nga, parang medyo din sila, hindi sila masyadong accommodating na Tapos sa food naman, 5 over 10 lang ako. Kasi para sa akin, sa panlasa ko, hindi ko gusto talaga yung food. Hindi siya worth it para sa price ng 598. At sa overall service scape naman, 7. Dahil nga, sabi nga nila, crowded masyado. Parang hindi masyado na maximize yung place. Tapos yung favorite place or food sa pinaka-favorite ko yung drinks lang nila. And suggestion, yun nga, sana mas good yung service nila, improve yung service saka yung food. Bali sir, ask lang po namin yung kapag holiday po, tas pag full yung capacity ng dining nyo po, how you handle o how you manage po yun? Laging lang presence of mind kasi especially pag loaded kasi may init yung ulo ng tao, syempre gusto pumasok. So explain niyo lang sa kanila kung ano yung rules niyo and then pakumbaba lang lagi kahit magalit yung tao. Then wag makikipag-discuss sa mga customer, makikipag-argue kasi yun yung number one, yun yung maaaring maging cost ng complaints. So yun lang, lagi ng presence of mind tapos approach lang lagi sa customer. Thank you po sir.